Darating muli ang Diyos sa mga huling araw para gawin ang gawain ng paghatol. Hindi ako tututol dito. Ngunit may tanong pa ako. Sige, ano yun? Bakit kailangang maging tao ang Diyos para magawa ang kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw? Oo. Sa kapanahunan ng kautusan, ginamit ng Diyos si Moises para gawin ang kanyang gawain. Kaya bakit hindi maaaring gamitin ng Diyos ang tao upang gawin ang kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw? Hindi ko pa rin maunawa ng aspetong ito ng katotohanan. Ibahagi mo naman ito sa amin. Sige. Tama ang Oo, sinasabi. paliwanag din Hanapin natin. Tama, Brother Lin. Napakahalaga ng tanong mo. Tama. Gusto ko lang sagutin ang tanong na yan. Napakagandang tanong. Oo, napakagandang tanong niya. Tama. Magandang Tingnan tanong natin niya. ang paliwanag, di ba? Mapapaisip ka talaga. Pero Tama kailangan yung ang patunayan sinabi niya. mo. Ayan. Huwag natin kalimutan na, sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, gagawin niya ito para dalhin tayo sa kaharian ng langit. Tama. Hindi siya pwede maging tao para gawin ang paghatol. Amen. Tama. Sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, hindi siya maaaring maging tao. Tama. Sabi niyo pagdating ng Diyos sa mga huling araw, hindi siya maaaring maging tao. Tayo bang magpapasya? Noong dumating ang Panginoong Hesus, walang sino mang kumilala at tumanggap sa Kanya. Dahil hindi siya tinawag na Mesiyas. Ngunit ang Panginoong Hesus ang talagang Mesiyas. Hindi ba ito simpleng katotohanan? Paano mo ito'y paliliwanag? Ang pagkakatawang tao ng Diyos ay isang hiwaga na naglalaman ng kalooban, disposisyon ng Diyos at ng kanyang pagkamakapangyarihan at karunungan. Tama. Sa panlabas ang nakita lang natin ay pinako sa krus ang Panginoong Hesus. Ngunit sa katunayan, sa pagpapako sa kanya sa krus ay nakumpleto ang gawain ng pagtubos sa sangkatauhan at niluwalhati ang Diyos. Di ba ito pagpapatunay ng karunungan niya? Pagpapatunay Nauunawaan ba ninyo ito? Alam niyo, medyo nagugulan pa ako. Pagpapatunay ito. Sino ang nakaunawa sa gawain ng Diyos? Ang pag-iisip ng Diyos ay palaging mas mataas kaysa pag-iisip ng tao at ang kanyang mga paraan ay mas mataas kaysa mga paraan ng tao. Walang nakakaunawa sa karunungan niya. Lahat ng gawa ng Diyos ay may taglay na hiwaga. Hindi ito kaya maunawaan ng tao. Naniniwala tayo na sa pagsunod sa mga titik ng Biblia at sa sarili natin mga pagkaintindi at ilusyon, mauunawaan natin ang hiwaga at karunungan ng Diyos. Isa yang kayabangan. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa at lahat ng bagay, ang Panginoon ng lahat, at nagsagawa ng maraming gawa. Gaya ng alam ng lahat ng unang magkatawang-tao ang Diyos bilang karaniwang tao, siya'y tinawag na Jesus. Naayon ba ito sa mga pagkaintindi at imahinasyon ng tao? Sinong nakaisip nito? Sinong nakaunawa nito? Walang sino mang nakaunawa dito. Tama. Bago dumating ang Diyos para gawin ang kanyang gawain, walang makapagsasabi kung paano darating ang Diyos at paano siya gagawa. Kung iniisip natin, kaya nating ilarawan ang gawain ng Diyos batay sa ating pagkaintindi at imahinasyon. Napakataas ang tingin natin sa ating sarili. Dapat mapagpakumbaba tayong maghanap. Sumasang-ayon ako. Oo, naintindihan ko. Magsitahimik tayo at pakinggan ang mga sasabihin ng ating mga kapatid mula sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Sige, ipagpatuloy mo. Okay. Tama yun. Kapatid, napaka-practical ng tanong mo. Oo. Bakit kailangan maging tao ang Diyos para gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw? Ay tanong na ikinababahala ng maraming nauuhaw sa katotohanan at naghahanap sa pagpapakita ng Diyos. Ito rin ay tanong na may kaugnayan sa kung tayo ba ay dadalhin sa kaharian ng langit. Kaya napakahalaga na maunawaan ang aspetong ito ng katotohanan. Bakit kaya dapat magkatawang tao mismo ang Diyos para gawin ang kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw sa halip na gamitin ang tao para gawin ang kanyang gawain? Ito'y pinagpapasyahan ayon sa katangian ng gawain ng paghatol. Oo. Dahil ang gawain ng paghatol ay pagpapahayag ng Diyos sa katotohanan at pagpapahayag ng kanyang disposisyon upang lubigin, madalisay, at mailigtas ang sangkatauhan. Basahin natin ang isang talata. Mula sa salita ng makapangyarihang Diyos, Oo nga, tayo basahin. sinasabi ng Diyos, ang gawain ng paghatol ay sariling gawain ng Diyos, kaya kailangang likas na magawa ito ng Diyos mismo. Hindi ito maaaring gawin ng tao bilang kanyang kahalili, sapagkat ang paghatol ay ang paglupig sa lahi ng tao sa pamamagitan ng katotohanan hindi mapag-aalinlanganan na nagpapakita pa rin ng Diyos bilang ang nagkatawang taong larawan upang gawin ang gawain ito sa gitna ng mga tao. Yan ay upang sabihin, sa mga huling araw, gagamitin ni Kristo ang katotohanan upang turuan ng mga tao sa buong mundo at upang ipaalam ang lahat ng katotohanan sa kanila. Ito ang gawain ng paghatol ng Diyos.
Oo nga. Sinabi pala yun. Sa mga huling araw, si Kristo ay gumagamit ng sari-saring mga katotohanan upang turuan ng tao, ibunyag ang diwa ng tao at suriin ang kanyang mga salita at mga gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba't ibang mga katotohanan, gaya ng tungkulin ng tao. Paano dapat sundin ng tao ang Diyos? Paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos? Paano dapat isabuhay ng tao ang normal na pagkatao? Gayon din ang karunungan at disposisyon ng Diyos at iba pa. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang tiwaling disposisyon. Lalong-lalo na, yaong mga salitang naglalantad kung papaanong tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sanalita patungkol sa kung paanong ang tao ay isang pagsasakatawan ni Satanas at isang puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa pagsasakatuparan ng kanyang gawain na paghatol, hindi lamang basta nililinaw ng Diyos ang kalikasan ng tao sa pamamagitan ng ilang mga salita. Inilalantad niya, pinakikitunguhan, at pinupungusan nito ng pangmatagalan. Ang ganito mga pamamaraan ng paglalantad, pakikitungo at pagpupungos ay hindi maaari malinhinan ng mga ordinaryong salita, kundi ng katotohanan na hindi tinataglay ng tao kailanman. Ang ganitong uri ng mga pamamaraan lamang ang itinuturing na paghatol. Sa pamamagitan lamang ng ganitong uri na paghatol, masusupil ang tao at makukumbinsin ng gusto na magpasakop sa Diyos. At higit pa, ay makamta ng tunay na pagkakilala sa Diyos. Ang idinudulot ng gawain ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at ang katotohanan tungkol sa kanyang sariling pagiging mapanghimagsik. Ang gawain ng paghatol ay nagbibigay daan sa tao na makatamo ng malawak na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, sa layunin ng gawain ng Diyos, at sa mga hiwaga na hindi niya maunawaan. Tinutulutan nito ang tao na makilala ang kanyang tiwaling diwa at ugat ng katiwalian. Gayon din ay matuklasan ang kapangitan ng tao. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol, sapagkat ang diwa ng ganitong gawain ay ang mismong gawain ng pagbubukas ng katotohanan, ng daan at ng buhay ng Diyos sa lahat ng may pananampalataya sa Kanya. Ang gawain ito ay ang gawain ng paghatol na ginawa ng Diyos. Mula sa mga salita ng makapangyarihang Diyos, nakikita nating ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay kinabibilangan ng pagpapahayag ng maraming aspeto ng katotohanan. Pagpapahayag na disposisyon ng Diyos ng lahat ng mayroon at ng kung ano ang Diyos. Pagbubunyag ng lahat ng hiwaga. Paghatol sa malasatanas na katangian ng tao na pagkalaban sa Diyos at pagtaksil sa Diyos. Paglalantad at pagsusuri sa pananalita at kilos ng tao. Tama. At pagbubunyag ng banal at matuwid na diwa at hindi nasaktang disposisyon ng Diyos sa buong sangkatauhan. Kapag ang pinili ng Diyos ay dumaranas ng paghatol sa mga salita ng Diyos, ito ay parang kaharap nila ang Diyos, nalalantad at hinahatulan niya. Kapag hinahatulan ng Diyos ang tao, dapat niyang itulot na makita nila ang pagpapatunay ng kanyang matuwid na disposisyon. Na para bang nakikita ang banal na diwa ng Diyos. Na parang nakikita ang malaking liwanag na nakatutok mula sa kalangitan. Ang makita ang salita niyang tulad ng espadang nakatarak sa puso't espiritu ng tao na sanhi ng pagdanas nila ng paghihirap. Sa paraang ito lamang makikilala ng tao ang kanyang sariling tiwaling diwa at ang katotohanan ng kanyang katiwalian. Makadarama ng matinding pagkapahiya, itatago ang kanyang mukha sa kahihiyan at magpapatira pa sa harap ng Diyos sa tunay na pagsisisi. Tanggapin ang katotohanan at mamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Lubusang aalisin sa kanyang sarili ang impluensya ni Satanas at maliligtas at gagawing perpekto ng Diyos. Ang gawaing tulad ng paghatol, pagdadalisay, at pagliligtas ng tao ay magagawa lamang ng Diyos na nagkatawang tao mismo. Oo. Sa pagdanas ng paghahatol ng salita ng makapangyarihang Diyos, nadama natin kung paano ang kabanalan at matuwid na disposisyon ng Diyos ay di nasasaktan ng mga tao. Bawat titik ng salita ng Diyos ay nagtataglay ng karingalan at puot. Bawat salita ay tumatama sa kaibuturan ng ating puso. Inilalantad ang ating masamang kalikasan na pagkalaban sa Diyos at mga elemento ng tiwaling disposisyon na nakabaon sa ating mga puso, kaya't di makita ang mga ito. Tinutulutan tayong makilala kung paano ang ating kalikasan at diwa ay puno ng pagmamataas, pagmamalinis, kasakiman at panlilinlang. Paano tayo namumuhay ayon dito? Gaya ng mga diablong gumagala sa mundo, di nagtataglay ng bahid ng pagkatao, ang Diyos ay namumuhit na susuklam dito. Napapahiya tayo at nanghihinayang. Nakikita natin ang ating kababaan at kasamaan at di nararapat mabuhay sa harap ng Diyos. Kaya nagpapatira pa tayo at handang tanggapin ang kaligtasan niya. Sa pagdanas ng paghatol ng salita ng makapangyarihang Diyos, nasasaksihan natin ang pagpapakita niya.
Nakikita natin ang kabanalan ng Diyos ay di nadudumihan at ang kanyang pagkamatuwid ay di nasasaktan. Kinikilala natin ang hangarin na tunay na pag-ibig kung saan sinisikap ng Diyos na iligtas ang tao. At nakikita ang katotohanan at diwa ng ating katiwalian sa mga kamay ni Satanas. Kaya't nakakadama tayo ng paggalang sa Diyos. Maligayang tinatanggap ang katotohanan at sinusunod ang mga plano sa atin ng Diyos. Sa ganitong paraan ang ating tiwaling disposisyon ay dahan-dahang dinadalisay. Ang mga pagbabagong nakamit natin ngayon ay bunga ng pagkakatawang tao ng Diyos para magawa ang gawain ng paghatol. Kaya't kapag ipinahayag ng pagkakatawang tao ng Diyos ang katotohanan, ipinahayag ang matuwid na disposisyon ng Diyos at lahat ng mayroon at kung ano siya upang magawa ang gawain ng paghatol. Noon lang nakikita ng tao ang tunay na liwanag at pagpapakita ng Diyos. At nagsisimulang magkaroon ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sa ganitong paraan madadalisay at maliligtas ang tao. Bukod kay Kristo, walang tao ang makagagawa ng gawain ng paghatol sa mga huling araw. Oo, Totoo nga. Totoo nga. Basahin pa natin ang salita ng makapangyarihang Diyos. Sinasabi ng makapangyarihang Diyos, walang sino man ang mas angkop at karapat-dapat kaysa sa Diyos sa katawang tao para sa gawain ng paghatol sa katiwalian ng laman ng tao. Lubos lamang na matatalo si Satanas kung hahatulan ng Diyos sa katawang tao ang katiwalian ng sangkatauhan. Dahil tulad sa tao na nagmamayari ng normal na pagkatao, maaaring direktang hatulan ng Diyos sa katawang tao ang hindi pagkabatuwid ng tao. Ito ay ang tatak ng kanyang likas na kabanalan at ang kanyang pagkakatangi-tangi. Tanging ang Diyos ang karapat-dapat na at nasa posisyon upang hatulan ng tao. Sapagkat taglay niya ang katotohanan at pagkamatuwid at kaya magagawa niyang hatulan ng tao. Yaong mga wala sa katotohanan at pagkamatuwid ay hindi akma na hatulan ng iba. Dahil lamang sa mga paghatol na ito, kaya nagagawa ninyong makita na ang Diyos ay isang Diyos na matuwid, na ang Diyos ay ang Diyos na banal. Dahil sa kanyang kabanalan at pagiging matuwid, kaya niya kayo hinatulan at dumalaw ang kanyang matinding galit sa inyo. Sapagkat maaari niyang ibunyag ang kanyang matuwid na disposisyon kapag nakikita ang pagiging rebelyoso ng sangkatauhan. At dahil maaari niyang ibunyag ang kanyang kabanalan kapag nakikita ang karumihan ng sangkatauhan, sapat ito upang ipakita na siya ay Diyos mismo na banal at walang dungis, ngunit naninirahan din sa lupaing marumi. Kung siya ay isang tao na dinudungisan ng sarili niya kasama ng iba pa, at kung wala siyang anumang mga elemento ng kabanalan o isang matuwid na disposisyon, hindi siya magiging karapat-dapat para manghatol sa pagiging hindi matuwid ng sangkatauhan o maging hukom ng sangkatauhan. Kung hahatulan ng tao ang tao, hindi ba ito magiging parang pagsampal sa kanilang sariling mukha? Paano nagkaroon ng isang tao ng karapatan para hatulan ng kaparehong tao na kasing dumi lamang nila? Ang kaisa-isa na maaring humatol sa lahat ng maruming sangkatauhan ay ang banal na Diyos mismo. At paano magagawang hatulan ng tao ang mga kasalanan ng tao? Paano makikita ng tao ang kasalanan ng tao? At paano sila magiging kwalipikado upang kondenahin ng tao? Kung hindi tinaglay ng Diyos ang karapatan na hatulan ng mga kasalanan ng tao, kung gayon, paano siya naging ang matuwid na Diyos mismo? Kapag ang tiwaling mga disposisyon ng mga tao ay nabunyag, siya ay nagsasalita upang hatulan sila. At sa gayon lamang nila makikita na siya ay banal. Napaka-praktikal na talata. Hindi ba pwedeng gamitin ng Diyos ang tao para hatulan tao? Mula sa salita ng makapangyarihang Diyos, malinaw nating nakikita na ang paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay kailangang isagawa sa pagpapahayag ng katotohanan ng disposisyon ng Diyos at pagkamakapangyarihan at karunungan ng Diyos upang lupigin, madalisay at magawang perpekto ang tao. Nagpapakita ang Diyos mismo upang gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Ito'y tanda ng pagsisimula ng isang kapanahunan at pagwawakas ng isa pa. Ang gawain ito ay dapat isagawa ng Diyos na nagkatawang tao. Walang taong makagagawa ng gawain ito sa kanyang ngalan. Bakit may naniniwalang dapat gamitin ng Diyos ang tao upang gawin ang kanyang gawain sa halip na magkatawang tao upang gawin niya mismo ang gawain? Hindi ito kapani-paniwala. Talaga bang tanggap ng sangkatauhan ang pagdating ng Diyos? Bakit kaya palaging maraming tao ang nagnanais na gamitin ng Diyos ang mga tao para gawin ang kanyang gawain? Ito'y dahil sa sila'y gumagawa ayon sa kanilang pagkaintindi, ginagawa nila ang bagay ayon sa naiisip nila. Kaya madali para sa mga taong sambahin ng ibang tao, iangat sila sa pedestal at sundin sila. Tama yan. Ngunit ang paraan ng Diyos ay di ayon sa pagkaintindi ng tao. Di niya ito ginagawa ayon sa paraan ng paggawa nila. Kaya't ang tao ay nahihirapang tumugma sa Diyos. Oo, Oo, tama tama. yan. Oo, tama yan. Diba? Dapat tayo Oo, matuwa sa
Tama yun. Ang diwa ng Diyos ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Ang disposisyon ng Diyos ay banal, matuwid at hindi nasasaktan. Gayunman, ang taong tiwali ay lubusang ginawang tiwali ni Satanas at puno ng disposisyong malasatanas at nahihirapan sila maging tugma sa Diyos. Kaya't nahihirapan ang tao na tanggapin ang gawain ng pagkakatawang tao ng Diyos at di handang pag-aralan at imbestigahan. Sa halip ay sinasamba ang tao at bulag sa pananampalataya sa kanyang gawain. Tinatanggap at sinusunod ito na para bang ito'y gawain ng Diyos. Anong problema dito? Tama. Ang hirap kasi sa kanila. Ayaw nilang paniwalaan yung mga sinasabi. Masasabi mong walang kaalam-alamang sangkatauhan kung anong ibig sabihin ng maniwala sa Diyos at danasin ang kanyang gawain. Kaya't, ang gawain ng Diyos sa mga huling araw ay dapat kasama sa paghahayag ng katotohanan sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. Upang malutas lahat ng problema ng tiwaling sangkatauhan. Tungkol sa tanong ninyo kung bakit di ginagamit ang Diyos ang tao para gawin ang kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw, kailangan pa ba itong sagutin? Ang diwa ng tao ay tao. Ang tao ay di nagtataglay ng banal na diwa. Kaya di niya maipahayag ang katotohanan, ang disposisyon ng Diyos ang lahat ng mayroon at kung ano ang Diyos. At di magagawa ang pagliligtas ng sakatauhan. Tama. Tama Mas dyan. naiintindihan ko na ngayon ang mga Kahit di nabanggitin, ang mga tao ay ginawang tiwali ni Satanas at likas sa makasalanan. Kaya't ano ang karapatan nila para hatulan ang iba pang tao? Kung ang marumi at tiwaling tao ay walang kakayahang dalisayin at iligtas ang kanyang sarili, paano niya aasahan na madadalisay at maililigtas niya ang iba? Ang gayong mga tao'y mapapahiyalampag. Ang iba'y di handang tanggapin ng paghatol. Tama. Tama. Ang Diyos lamang ang matuwid at banal. At ang Diyos lamang ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Kaya't ang gawaing paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay kailangan maisagawa sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao. Walang taong may kaya nun. Yan ang katotohanan, hindi pa rin ba natin ito maunawaan? Tama. Kung ginamit ng Diyos ang tiwaling tao para gawin ang kanyang gawain ng paghatol, tiyak na hindi ito epektibo kaysa kung ang Diyos mismo ang gagawa. Tama, di ba? Ipinapakita ng di pagtanggap sa gawain ng paghatol ng Diyos sa naging tao. Ang pagiging bulag natin kaya di natin siya makilala. Ang pagkakatawang tao ng Diyos ang naglalantad nito. Tama yan. Kaya siya'y nagkatawang tao upang gawin ang gawain ng paghatol. Talagang matalino ang Diyos. Oo. Tama. Bakit ginamit ng Diyos ang tao upang gawin ang kanyang gawain sa kapanahunan ng kautusan? Dahil ang gawain ng kapanahunan ng kautusan at ang paghatol ng mga huling araw ay magkaiba. Sa kapanahunan ng kautusan, ang tao ay bagong silang na lahi at di pag-aanong natiwali ni Satanas. Ang gawain ng Diyos na Jehovah ay nagpanukala ng batas at kautusan upang magsilbing gabay sa sinuunang tao. Ang yugtong ito ng gawain ay di para baguhin ang disposisyon ng tao. Di nito kailangan ang pagpapahayag ng maraming katotohanan. Kinailangan lamang gamitin ng Diyos ang tao para ipahatid ang itinakda niyang mga batas sa mga Israelita. Para malaman ng mga Israelita kung paano susunod sa mga batas, sambahin si Jehovah at mamuhay ng normal sa lupa. Dahil dito, nakumpleto ang yugto. Pwede niyang gamitin si Moises para makumpleto ang kapanahunan ng kautusan. Di kailangan magkatawang tao upang isagawa ito. Ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay para iligtas ang sangkatauhan na lubhang ginawang tiwali ni Satanas. Ang pagpapalabas ng ilang talata ng salita ng Diyos at batas ay di sapat. Tama. Opo. Maraming katotohanan ang kailangan maipahayag. Ang likas na disposisyon ng Diyos. Lahat ng mayroon at kung ano ang Diyos ay kailangan maipahayag ng lubusan. Ang katotohanan, ang daan at ang buhay ay kailangan mabuksan na parang harapan niyang ibunyag ang sarili at ipaunawa sa tao. Ang katotohanan at ang Diyos. At dito ay madalisay, mailigtas at maperpekto ang tao. Kailangan itong gawin ng Diyos mismo sa pamamagitan ng pagkakatawan tao. Walang tao makakagawa nito sa kanyang ngalan. Maaaring gamitin ng Diyos ang mga propeta upang ilabas ang kanyang salita. Ngunit di pinapayagan ng Diyos sa mga propeta na ihayag ang kanyang disposisyon, ang lahat ng mayroon at kung ano ang Diyos o ang buong katotohanan. Dahil ang tao hindi karapat-dapat. Kung ginamit niya ang tao upang ipahayag ang kanyang disposisyon at katotohanan, malamang nabahiyan nila ang Diyos dahil ang tao ay may tiwaling disposisyon, nanganganib na pagtaksilan niya ang kanyang sariling pagkaintindit guni-guni. Mayroong mga karumihan sa kanyang gawa na magpapahiya sa Diyos at iimpluwensya sa pagiging epektibo ng gawain niya. Gayon din, kukunin ng tao ang lahat ng mayroon siya at hangarin ang mayroon at kung ano ang Diyos. Taglay ang karumihan sa gawain niya para sa katotohanan. Ito'y humahantong sa maling pag-unawa at pagkapahiya ng Diyos. Ang gawa ng tao ay may bahid ng karumihan. Kaya di niya kayang manindigan sa Diyos para sa katotohanan. Tama.
Ang anumang karumihan ay pagpapahiya sa Diyos. Oo. At kung gagamitin ng Diyos ang tao upang ipahayag ang kanyang disposisyon at katotohanan, dahil sa karumihan ng tao, di pa sila handang tumanggap at makakalabanin pa ito. Kaya si Satanas ay maghahanap ng kamalian, pag-aalabi ng kawalan nila, ng kasiyahan sa Diyos, at sila'y mag-aalsa. Ito ang kahihinatnan ng paggawa ng tao sa gawain ng Diyos, lalo na sa kaso ng pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw. Sila'y di madaling tumanggap at sumunod sa gawain ng pagkakatawang tao niya. Kaya't kung ginamit sila ng Diyos para gawin ito, sila'y hindi tatanggap at susunod. Hindi ba't katotohanan ng mga ito? Tingnan ng mga elder at pastor ng ibang relihiyon. Ang pagkalaban ba nila sa gawain ng Diyos na nagkatawang tao ay kaiba sa paraan ng pagkalaban noon ng mga punong sasardoteng Hudyo at ng mga Fariseyo sa Panginoong Hesus? Ang pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan ay hindi madali. Kailangan natin maunawaan kung paano nag-iisip ang Diyos. Tama. Ngayon nakapagbahagi na kayo, nauunawaan ko na ang gawain ng kapanahunan ng kautusan ay nakatuon noon sa mga batas at paggabay sa buhay ng tao. Kaya ginamit ng Diyos ang tao para ibahagi ang kanyang batas sa mga Israelita at naisagawa ang gawain. Samantalang ang gawain ng paghatol sa mga huling araw ay kinapapalooban ng pagpapahayag ng katotohanan at disposisyon ng Diyos upang tayo iligtas at dalisayin. Hindi makakaya ng tao ang gayong gawain. Ito'y kailangang gawin sa pamamagitan ng pagkakatawang tao niya. Salamat sa Diyos. Ipinapakita nito kung gaano kamahal ng Diyos ang sangkatauhan. Ang mga tao'y walang katotohanan at tiwaling lahat. Kung atasyon siyang gawin ang paghatol, walang tatanggap sa kanya. Tama. At malamang na hindi natin tatanggapin at sundin ang gawain ng Diyos. Kaya kailangang magkatawang tao ang Diyos sa mga huling araw upang gawin ang gawain ng paghatol. Naunawaan ko na kung bakit kailangan niya magkatawang tao para gawin ang kanyang gawain. Salamat sa Diyos. Nilikha ng Diyos ang tao, kaya't Diyos lamang ang nakakaunawa sa sangkatauhan. Walang taong nakakaalam kung paano makakawala sila sa kasalanan at magkakamit ng pagdadalisay. Diyos lang ang may alam kung paano dadalisayin at ililigtas ang sangkatauhan. Oo. Ang pagpapahayag niya ng katotohanan upang hatulan at iligtas ang mundo ay di magagawa ng sinuman sa ngalan ng Diyos. Ang kanyang pagkakatawang tao ang nararapat para magawa ang paghatol sa mga huling araw. Oo. Ang paghatol ng Diyos na nagkatawang tao sa mga huling araw ay ang hatulan, dalisayin at iligtas ang sangkatauhan. Oo. Ang Diyos ay ginagawa ang kanyang gawain sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan at disposisyon ng Diyos ng mayroon at kung ano siya upang matulutan ang sangkatauhan na tunay na malaman at maunawaan ng Diyos at makita ang Diyos sa katawang tao. Oo. Basahin natin ang salita ng makapangyarihan Diyos. Pahina 1351. Sinasabi ng makapangyarihan Diyos para sa lahat ng mga nabubuhay sa laman, ang pagbabago ng kanilang disposisyon ay nangangailangan ng pagtaguyod ng mga layunin. At ang pagkilala sa Diyos ay nangangailangan na masaksihan ang tunay na mga gawa at ang tunay na mukha ng Diyos. Kapwa ay maaari lamang makamit sa pamamagitan na nagkatawang taong katawan ng Diyos at ang kapwa ay maaari lamang matupad sa pamamagitan ng normal at tunay na katawan. Ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagkakatawang tao at kung bakit dapat ito ay nasa lahat ng tiwaling sangkatauhan dahil ang mga tao ay hinihinging makilala ang Diyos, ang mga imahe sa malabo at hindi pangkaraniwang mga Diyos. Dahil kailangan nilang alisin ang tiwaling disposisyon, dapat muna nilang malaman ito. Kung tanging tao ang gagawa sa pagwawaksi ng mga imahe ng malabong Diyos mula sa mga puso ng mga tao, kung gayon, siya ay mabibigo na makamit ang tamang epekto. Ang mga imahe ng malabong Diyos sa mga puso ng mga tao ay hindi maaari mailantad, maiwaksi o ganap na mapaalis sa pamamagitan ng mga salita lamang. Sa paggawa nito, hindi pa rin posible na alisin ang pagkabaon ng mga bagay na ito mula sa mga tao. Tanging ang praktikal na Diyos at ang tunay na larawan niya ang makapapalit sa mga bagay na ito upang unti-unting malaman ng mga tao.
At sa ganitong paraan lamang, maaari makamit ang takdang epekto. Pahina 1351. Mengfu, pakibasa mo. Okay. Ang Diyos lang ang pwedeng gumawa ng gawain niya at walang may kaya na kahalili niya. Gaano man kayaman ang wika ng tao, hindi niya masabi ang totoo at pagiging karaniwan ng Diyos. Maaari lang makilala ng tao ang Diyos ng mas malinaw at mas kapaki-pakinabang kung ang Diyos ay personal na gagawa sa gitna ng tao at ganap na itatangal ang kanyang larawan at ang kanyang pagkadiyos. Ang epektong ito ay hindi maaaring makamit sa pamamagitan ng anumang makalamang tao. Ang mga guni-guni ng tao ay kung tutuusin walang laman at hindi mapapalitan ang tunay na mukha ng Diyos. Ang likas na disposisyon ng Diyos at ang gawain ng Diyos mismo ay hindi mapagpapanggapan ng tao. Ang di nakikitang Diyos at ang gawain niya ay madadala lang sa lupa. Ng Diyos na nagkatawang tao na personal na gumagawa sa gitna ng mga tao. Ito ang pinakamainam na paraan kung saan ang tao ay nakikita ang Diyos at nalalaman ang tunay niyang mukha at hindi maaaring matamo ng hindi nagkatawang taong Diyos. Pahina 1357. Wawakasan na ng nagkatawang taong Diyos ang kapanahunan na ang likod lamang ni Jehovah ang nagpakita sa sangkatauhan at tatapusin din ang paniniwala ng lahat sa malabong Diyos. Sa partikular, ang gawain ng huling nagkatawang taong Diyos, lahat ng sangkatauhan sa isang kapanahunan na mas makatotohanan, mas praktikal at mas kaaya-aya. Hindi lang niya tatapusin ang kapanahunan ng kautusan at doktrina. Mas mahalaga, ibinubunyag niya sa sangkatauhan ang isang tunay at normal na Diyos na banal, na nagbubukas ng plano sa pamamahala at nagpapakita ng hantungan ng sangkatauhan, na lumikha sa sangkatauhan at dadalhin sa katapusan ng gawaing pamamahala at nanatiling nakatago ng libu-libong taon, dadalhin niya ang kapanahunan ng kalabuan sa isang ganap na katapusan. Tatapusin niya ang paghahangad ng sangkatauhan na makita ang mukha ng Diyos ngunit di nagawa. Wawakasan niya ang paglilingkod ng sangkatauhan kay Satanas at aakayin ng buong sangkatauhan sa isang bagong panahon. At ang lahat ng ito ay ang kinalabasan ng gawain ng Diyos sa katawang tao sa halip na Espiritu ng Diyos. Oo, totoo nga. Totoo nga. Sinabi niya. Salamat sa Panginoon. Lalo ko nagsalita. Ang paghatol ng Diyos sa mga huling araw sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ay makahulugan. Siya ay nagkatawang tao sa mga huling araw, namumuhay na kasama ng mga tao at nagpapahayag ng kanyang salita. Ipinapahayag ang disposisyon ng Diyos at ang lahat ng mayroon at kung ano ang Diyos sa madla. Kung sino ang mahal ng Diyos at sino ang kinapupuotan ng Diyos. Kanino nakatuon ang galit niya? Sino ang pinarurusahan niya? Ang kanyang tunay na damdamin, kanyang mga kahilingan sa mga tao, kanyang layon para sa mga tao, ang ulirang pananaw at pinahahalagahan nila sa buhay. Ipinapaalam niya ang lahat ng ito. Oo. Tinutulutan ng tao magkaroon ng mithiin upang hindi sila magbaka sakali sa paghahangad ng relihiyon. Ang pagpapakita ng pagkakatawang tao ng Diyos ay nagwakas sa kung kailan tanging ang lingkod ni Jehovah ang nagpakita sa sangkatauhan. At tumapos sa panahon ng paniniwala sa malabong Diyos. Lahat ng nakaranas sa salita at gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay may iisang pagkaunawa. Kahit dumaan tayo sa paghatol at pagkastigo ng Diyos, tiniis lahat ang pagsubok at pagpipino at pinahirapan ng brutal, mabagsik na paghahanap at pang-uusig ng komunistang gobyerno ng China, nakita natin ang matuwid na disposisyon ng Diyos na dumating sa atin. Nakita natin ang kadakilaan at puot ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan at karunungan. Nakita natin ang pagpapatunay ng lahat ng mayroon at kung ano ang Diyos. Na para nakita natin ang Diyos mismo. Kahit na hindi natin nakita ang espiritual na katawan ng Diyos, ang disposisyon ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, karunungan at ang lahat ng mayroon at kung ano siya ay ibinunyag sa atin. Oo. Na parang dumating siya sa atin at tinutulutan tayo na makilala ang Diyos. At magkaroon ng pusong may takot sa Diyos para masunod natin anuman ang mga plano ng Diyos para sa atin hanggang kamatayan. Nadarama nating lahat na sa salita't gawain ng Diyos, nakikita at nakikilala natin siya sa tunay na paraan. At inalis lahat ng pagkakaintindi at ilusyon at nakakakilala sa tunay na Diyos. Inisip natin noon ng
disposisyon ng Diyos na mapagmahal at maawain. Naniniwalang patuloy na patatawarin ng Diyos ang kasalanan. Ngunit matapos ang paghatol ng salita ng makapangyarihang Diyos, naunawaan natin ang disposisyon ng Diyos ay di lang maawain at mapagmahal. Ito rin ay matuwid, maharlika at puno ng puot. Ang magkasala sa kanyang disposisyon ay parurusahan. Maaari nating igalang ang Diyos, tanggapin ang katotohanan at mamuhay ayon sa salita niya. Sa pagdanas sa paghatol niya sa mga huling araw, tunay at praktikal na naunawaan nating lahat na ang disposisyon ng Diyos ay banal, matuwid at hindi nasasaktan. Naranasan ang habag at pag-ibig ng Diyos, tunay na napahalagahan ang pagkamakapangyarihan at karunungan ng Diyos. Nakilala kung paano ibinaba ng Diyos ang kanyang sarili ng palihim, nalaman ang kanyang marubdob na mga balakin, maraming kaibig-ibig ng mga katangian. Ang kanyang tunay na damdamin, kanyang katapatan, kanyang karekta at kabutihan, ang kanyang autoridad, soberanya, at ang kanyang pagsusuri sa lahat. Lahat ng mayroon at kung ano ang Diyos ay lumitaw sa ating harapan, na parang nakikita natin ang Diyos mismo. Tayo'y tinutulutang makilala ang Diyos ng harapan. Hindi na tayo naniniwala at sumusunod sa Diyos batay sa ating pagkaintindi, kundi nakadarama ng tunay na paggalang at pagsamba sa Diyos. At tunay na sumusunod at umaasa sa Diyos. Talagang natanto na natin na kung hindi personal na nagkatawang tao ang Diyos upang ipahayag ang katotohanan at hatulan ng tao, di natin makikilala ang Diyos. Di makakayang alisin ang ating kasalanan at magkamit ng pagdadalisay. Kaya, kahit paano ba ito tingnan? Ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay kailangan gawin mismo ng Diyos na nagkatawang tao. Wala makakagawa nito sa kanyang ngalan. Ayon sa pagkaintindi at ilusyon ng tao, kung gagamitin niya tayo sa gawain ng paghatol sa mga huling araw, hindi niya makakamit ang minimithing epekto. Totoo ito. Tama. Totoo ito. Hayag niya. Oo nga naman. Naniniwala ako. Ako rin. Ay, liwanagan na rin ako. Salamat sa Diyos. Mayroon nga kayong praktikal na pagkaunawa sa Diyos. Marahil naranasan ninyo ang salita at gawain ng makapangyarihang Diyos, kaya marami kayong alam. Kaya nga, kapag nagkatawang tao lamang ang Diyos para patunayan ang kanyang disposisyon at tunay na mukha sa mga tao, ay doon sila magkakaroon ng tunay na kalaman at pangunawa sa Diyos. Kung hindi, itutuloy lang natin ang ating pagkaintindit imahinasyon at hindi tayo magkakaroon ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Oo. Noon palagi nating iniisip na ang Diyos ay maawain at mapagmahal lamang at walang hanggan niya tayong patatawarin. Sa pagkarinig sa inyong pagbabahagi ngayon, natanto ko na ang Diyos ay hindi lamang maawain at mapagmahal. Siya rin ay matuwid, maharlika. At ang kanyang disposisyon ay hindi nasasaktan. Talagang hindi natin ito natanto noon. Tama. Kung nais nating makilala ang Diyos, kailangan talaga nating gawin ito sa pamamagitan ng salita at gawain ng Diyos na nagkatawang tao. Kung hahayaan ng Diyos na gawin ng tao ang kanyang gawain sa kanyang ngalan, hindi natin tunay na makikilala ang Diyos. Oo, tama yun. Patunay ang lahat ng ito na tanging si Kristo ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Siya lang ang maaring magpahayag ng katotohanan at disposisyon ng Diyos. At tinutulutan tayong makilala at maunawaan ng Diyos. Salamat sa Diyos.